I assure you. Wala ito sa script. I assure you. This will be a clean government. Karamihan sa mga mambabatas, kaalyado man o hindi, ay nasiyahan sa nilalaman ng talumpati dahil nailahad ng Pangulong Duterte ang kanyang mga plano sa halos lahat ng sektor sa bansa. He made mention kanina ang ating presidente tungkol sa pagsuporta niya sa mga local government units. Kung saan ako nanggaling, na kailangan namin talaga ng turong from the province down to the city, municipality to the barangay. So these are the things, priority na mga programa na binanggit naman ng presidente natin. So definitely, I'm part of the majority. I will be supporting him. Naging sobrang abala ang ating gobernadora kasama ang ilang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan noong nakaraang linggo. Lunes ang tumulak sa bayan ng Laurel ang mga opisyal ng lalawigan ng Batangas upang ihatid sa mga kababayan doon ang serbisyong Kapitolyo bilang bahagi ng Capital Service on Wheels. Mismong pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto, Board Member Fred Corona at Board Member Caloy Bolilia ang mga gawain kung saan naghatid ang delegasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Medical and Dental Mission para sa mga Laureleños na nangangailangan ng medikal na atensyon. Kasama dito ang libreng konsultasyon sa mga doktor para sa iba't ibang karamdaman, pamamahagi ng libreng gamot, libreng dental services o bunot ng ngipin para sa mga bata at matatanda. Ang medical mission na ginagawa natin ay may kinalaman sa inyo, mga nanay, tatay, sa ating senior citizens, sa kabataan. Huli natin ang pagkakataon nito sa medical mission kasi kung sino man yung may sakit ay magawa na po ng paraan. At ngayon, nanay, yung mga titi natin, huli na natin ang pagkakataon para po sila yung mapacheck up, okay? At meron naman mga gamot na iiwan po sa iyo. Naging tampok din ang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga naitalang naapektuhan ng Bagyong Glenda, kung saan ay tumanggap ang may 307 recipients mula sa 20 barangay sa nasabing bayan. Sa isang pagpupulong naman na naganap sa Laurel Municipal Hall, nagkaroon ng pagkakataon na harapin ni Governor Vilma Santos Recto at ng mga kasama ang mga kapitan de barangay at Laurel Mayor Randy Amo upang alamin ang ilan sa mga kahilingang proyekto ng mga ito mula sa pamahalaang panlalawigan. Matapos nito ay nagpunta naman ang delegasyon ng gobernadora sa Laurel Municipal Hospital upang personal na bisitahin ang kalagayan ng nasabing paggamutan, ganun din ang katatayuan ng mga pasyente dito. Bukod naman sa mga opisyal ng bayan ng Laurel ay nagkaroon din ng pagkakataon si Governor V na makausap ang mga kinatawan ng kalapit na bayan ng Talisay na pinangunahan ni Mayor Jerry Natanawan, kasama rin ang kanyang mga kapitan na personal na tumungo sa bayan ng Laurel upang ipaabot din ang ilang kahilingang programa para sa kanilang bayan. Ika-12 naman ng Agosto nang tumungo sa bayan ng Tuwi ang delegasyon ni Governor V kasama si Vice Governor Mark Leviste, Board Member Juan Bausas, ang representante ni Board Member Boy Rosales, ang kanyang anak na si Junjun Rosales, at Bukal Caloy Bolilia upang tunghayan ang ika-14 na taong pagdiriwang ng bayan na ito ng kanilang Kambingan Festival. Ipinakita ng mga taga-Tuwi sa pangunguna ni Mayor J. Serrado ang makulay na pagtatanghal na inihanda ng mga mag-aaral na nagpakita ng tradisyon at kultura ng bayang ito sa pamamagitan ng masaya at makulay na court dancing competition. Kaya ako nandito sa inyong harapan, kasama po ang aking ginagalang na Vice Governor at ang ginagalang ko po mga bukal para ipakita po at sa inyo po kay Mayor J. at sa Vice Mayor, sa mga konsehal at kapitan, sa lahat ng mamamayan ng bayan po ng Tuwi. Nandito kami lagi para ipakita po sa inyo ang aming pong 100% sa lahat po ng programa na ipinatutupad po ng bayan po ng Tuwi. Sa bayan ng Tuwi, congratulations! Keep up the good work! Pero kung ayaw ninyo akong magalit, bigyan ninyo ako ng campaign. Magandang umaga po! Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos! Maraming salamat! Mahal ko kayo, bayan ng Tuwi! Kasabay nito ay personal na inihandog naman ni Governor V sa mga kababayang taga-Tuwi ang tulong pinansyal na maaari nilang gamitin matapos sila mabiktima ng Bagyong Glenda. Matapos nito ay humarap ang gobernadora sa mga opisyal ng bayan kasama ang mga kapitan sa barangay upang dinggin at alamin ang mga kahilingang programa ng mga ito mula sa Kapitolyo
Ganon din ay nagkaroon ng pagkakataon ng gobernadora na ipahayag ang mga nakalatag na programa na hatid ng Kapitolyo sa lalawigan ng Batangas para sa taong 2014 hanggang 2016. At isang mahalagang pagpupulong din ang naganap kasama ang Chief of Staff Sergeant Dihan, pinuno ng tanggapang pang-agrikultura ng lalawigan ng Batangas. Ganon din ang hepe ng tanggapan ng PGNRO na si Mr. Luis Awitan para mas lalo mabigyan ng atensyon at solusyon ang problemang dala ng Cocolisap. Or let you know the sentiments of the Batangueños. Sana magawa natin ito ng paraan. And then sana naman maintindihan din ni Secretary Kiko ano naman ang sitwasyon na dinaranas din naman ng Batangas. Especially Batangas, I am the most affected at pinakamaraming puno. Na kumbaga kami, kung iba 5-6 kami, 10 eh. Ang next natin, anong pwedeng solusyon na? Alam na natin naging problema, malinaw na hindi lahat pwedeng ibato sa atin. And sir, whether we like it or not, may pagkukulang po. At nakikiusap ako sa mga ginagalang kong ma'am, tama na yung hostage. And siguro next step is any solution na nasa isip nyo as of this time. Ika-14 at ika-15 naman ng Agosto, magkasunod na araw naman ng Huwebes at Biyernes nang magkaroon ng pagkakataon ng mga kababayan nating Batanggenyo mula sa bayan ng Nasugbu, Lemery, San Juan at San Jose na makapiling si Governor Vilma Santos Recto, Vice Governor Mark Leviste, Bukal Kaloy Bulelia at Bukalaweng Sombrano, Africa. Tulad ng mga naunang aktibidad, ipinagkaloob sa mga kababayan natin ang medical and dental missions. Ganon din ang distribution ng financial aids at konsultasyon para sa mga lokal na opisyal ng mga nasabing bayan. So ako po'y nagpapakatotoo sa inyo, sa ngayon po ay hindi madali. Mabutit maayos-ayos pa ang Batangas. Paano na yung ibang lalawigan na sadyang nakasalalay lamang sa tulong ng national government? Tama ba? Pero ganun pa man, kaya natin ito at pinasabit naman ni Senador Ralph Recto yung mga dapat na po pwedeng itulong pa sa lalawigan ng Batangas. Nanay, kahit hindi man po kalakihan ang po pwedeng isuporta o i-augment o itulong sa calamity fund. At dito rin naman po kami para kahit paano ay may pang-ikot at pang-dagdag kabuhayan para po doon sa tinamaan ng bagyong Glenda. At dinagdag din po natin dito yung medical mission para po naman yung mga anak-anak natin dili ay mabigyan naman ng mga gamot na pangangailangan dahil paracetamol, sakit sa tiyan, antibiotic, mga vitamins sa inyo pong mga anak. At mag-iiwan tayo ng basket sa inyo, Mayora Cherry. Kay Mayora, mag-iiwan po kami ng basket ng gamot para ito yung mga pang-urgent ay mayroon naman tayo makukuha at magagamit na libre. Tama po? Sisiguraduhin ko na ang para sa tao ay dapat mapunta sa tao. Kasama sa isang linggong medical and dental mission at distribution ng financial assistance ang mga tanggapan ng Provincial Health Office na pinangunahan ni Dr. Rose Ozaita at Provincial Social Welfare and Development Office na pinangunahan naman ni Ms. Joy Montalvo. At ito ang mga naging aktibidad ng ating mahal na gobernadora noong nakaraang linggo. Sa report naman ay lumabas na rin kung ano pa yung mga may higpit na pangangailangan. Nagaling na po kami sa San Nicolas since this morning. Yung nagtumo ng importanteng bayan sa Nicolas, we just came from Valete at ngayon nasito po kami sa Talisay. Meron din kaming dala na isa sa assessment na napag-usapan, yung mga karagdagang pangangailangan muna. Meron po ba kayong mga evacuees ngayon na nandito o bumalik muna lahat? Bumalik muna lahat. But again, andito rin po yung ibang relief goods na immediate needs, just in case. Pero ang unang balita, hindi po putok ang program. Tama. Dahil kung naman tayo magdasal na hindi ay papaitulot ng ating Panginoon na pumunta tayo sa level 3. Kasi sa ating report naman sa ating bulletin, sa report ay hanggang kanina umaga ay nasa level 2 pa rin tayo. Although kanina initially nag-meeting tayo piti sa Valete, ay may nagpapanik sa Kalawit at meron yatang nagbugayana doon sa dalawang crater niya, bunganga. Dalawang quake
dalawang buwek na to, medyo nagpanik kanina, but according sa PBOX, still, don't panic na sa level 2 pa rin. Okay. Ang importante lang naman po dito, ngayon nagdala tayo ng just in case immediate needs. Pandagdag po ng kulang po, pagkain, gamot, nakakailanganin. Ito initial uli. But that doesn't mean na pagka huwag na maipahintulot, nag-level 3 tayo, yan naman ay tuloy-tuloy. Ang isang importante lamang po matakil natin sa ngayon, noted naman yung mga binanggit nyo kahapon na pangangailangan, we're working on it already. So, itong tinatawag po natin flow of communication. Kasi, the other night or last night, ay medyo nagkagulo sa Laurel. At merong mga nagpapasabi doon na puputok na, ayan ay senyales, nagpanik yung mga tao. So, itong flow of communication natin on volcanic alert is very, very important. At ito ang talagang ipinagdidiinan natin sa tatlong bayan. When I say flow of communication, ito yung paniniwalaan natin pag nag-confirm na yung level 2 ay napunta na sa level 3. So, ito ang magko-confirm niyaan. So, yung ibang bali-balita, huwag natin masyadong papatulan kasi hindi magandang magpanik ang mga tao. Mas lalo tayong madidisgrasya. So, itong flow of communication, which is very, very important, ang unang magko-confirm just in case na from level 2 ay mag-level 3 ang tinatawag natin volcano alert. Ang PBOX po ang siyang magko-confirm sa PTCC, sa provincial government sa amin, being the chairman and vice chairman, si PD. Okay, sila ang magko-confirm na confirm na nasa level 3 na tayo. So pag sinabing level 3, evacuation time. So, at mula naman po sa PTCC, pag in-confirm po ng PBOX, i-inform po namin ito for confirmation also ang RTCC 4A. To tell them na it's confirmed na from level 2 ay naging level 3. From RTCC 4A confirmation, back to PTCC sa amin po, at kami mismo through PTCC ang mag-i-inform sa MDCC para sabihin namin confirm level 3 at go na para sa masa evacuation. So ito po yung, and then from MDCC sa inyo na po yan, Mayor. Through you, ay kayo naman po ang magbibigay po ng confirmation sa BDCC sa inyong barangay. Higit sa lahat, ito pong dalawang sitio na nandito po ngayon sa atin sa may Tabla at sa Isidro na nandun mismo na malapit sa crater. Pinabanggit ko lang po ito because itong mga dumating na situations since our last meeting Monday, itong mga nakarang araw, yung mga nagpapapanik na kung ano-ano na malapit na pumutok, nagpapanik po ang mga tao, which is not good. So, binabahagi ko po ito sa inyo dahil ito po ang flow of communication natin para masiguro natin na confirm kung talaga nga nag-level 3 na ang ating pong Taal Volcano. Maliliwanag po ba?